Ihanda na po natin ang ating sarili para sa banal na pagdiriwang. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Sa ika-29 ng ating pagdiriwang ngayon sa ordinaryong panahon ay ating din pinagdiriwang ang Pandaigdigang Linggo ng Misyon. Ang okasyong ito ay pagpapaalala sa atin sa biyaya ng Espiritu Santo na dulot ng Ama para tulungan tayo sa paggawa ng kabutihan at katotohanan sa ating kapwa. Gayun din naman ang araw na ito ay naghahatid ng kagalakan sapagkat batid natin si Jesus ang gumagabay sa atin upang maihandog natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Upang maging marapat tayo nakamtin ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa banal pagdiriwang na ito, suriin natin ang ating mga pagkukulang.
Tawagin tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Ciro na hari ng Persya ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Babylonia. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan sa Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyusan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa sandaigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Sa ikalawang pagbasa, dinadakila ni Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano ng Tesalonika para sa tapat na pagmimisyon alang-alang sa Ebanghelyo. Magpaalala nawa ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para ipalaganap ang mabuting balita. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos, Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y magbigay galang sa mabuting balita. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kailang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos ng gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Anong palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayo mapagpaimabaw, bakit ibig ninyong akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalang ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo kayo saglit. Konting background o pagpapaliwanag. Sino ba itong si Cesar na binabanggit? Ito si Cesar, kaya dito ho napapakita na si Jesus po ay hindi putok sa buho o hindi siya alamat, kung hindi siya po ay totoo po ganap ang kasaysayan ng pagkapanganak ni Jesus at kanyang pagkamatay sa kasaysayan ng daigdig. Si Cesar po ay magiting na emperador ng Roman Empire. Ang Roman Empire noong panahon na yon ay ngayon po ay Italy, no? Italy. Ang Italia po noong panahon na yon, halos buong Europa at Middle East ay nasakop po ng Roman Empire o ng Italy. Sapagkat ang Italia ng panahon po na yun, sila po ang napaka-maunlad sa engineering, arkitektura, sa siyensya at iba't iba pa. No? Kaya sila po ay malakas, makapangyarihan dahil sa engineering, arkitektura, science at iba pa. Kaya si Cesar Augustus po ang isa sa mga magaling na emperador ng Roman Empire noong panahon na yon. Kaya dahil sila po'y sakop ng Roman Empire, sila pa'y mga alipin, nagbubuwis sila. Ngayon, ito po yung aking pagninay-nilay. Kayo ho ba ay nakakita na noong, siguro meron dito sa Cavite, nitong pick-up na sasakyan. May makikita kayong pick-up na sasakyan nakalagay na 4x4, no? Siguro nakakita na kayo niyan. O kung hindi man pick-up ay kotse, ibig sabihin, ito po'y 4-wheel drive na yung apat na gulong talagang kumakayod. Yung iba hong mga sasakyan, 2 gulong lang yung kumakayod at tinihila yung 3 at 4. So, 4-wheel drive, malakas yan, mabilis. May kwento ho dyan. Merong isang tao, taga rito, ay nakabili ng pick-up na sasakyan at inutusan ng misis niya na pumunta sa SM
diyan sa Dasmariñas. Pagdating niya ron, pumasok siya, maya-maya, may bata. Alam niyo dyan sa mga parking, may mga bata dyan nagpa-parking boy, no? Sila nagpa-parking boy para meron silang kitain, baon at pambili nila sa eskwelahan. So, itong batang ito ay nagpa-parking, grade 2 na itong batang ito. Nakita niya yung sasakyan, nakalagay 4x4, no? Sabi niya, bakit yung may-ari nito hindi sinasagot yung formula, no? 4x4. Sabi niya, pinag-aralan namin to sabi niya. Siguro hindi marunong magbilang, no? Sabi niya. Kaya naganap siya ng panulat. Naku, may nakitang pako doon sa tabi. Anong ginawa niya? Sinagot. Ano nga ba yung 4 times 4 equals 16, di nilagay niya. Equals 16, no? Ginawa niya. Magkabila, no? Nilagay niya. Equals 16, no? At tapos lipat uli yung bata. Parking siya. Dumating yung may-ari, nakita niyang nagasgasan yung kotse niya. Bagong-bago. Tagtanong siya, sino ba may gawa nito? No? Tinanong niya yung mga tao sa paligid. Wala namang makapagsabi. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya. At sa Area 1, meron siyang motor shop at pintor ng sasakyan. Dinala niya para pinturahan. No? Kasi bago Nung makita ng pintor, sabi niya, naku sir, ginasgasan yung sasakyan niyo bagong-bago pa naman. Sabi niya, oo nga pakigawa mo nga ng paraan at para maganda. Sige po, sir, sabi niya, bigyan niyo ako ng 3 araw at pagkatapos kunin niyo rito. Magkano ba? Mga 15,000 siguro ho yan, no? Sabi nga gano'n. Mura na po yun. O sige. At pagkatapos ng 3 araw, kinuha niya yung sasakyan. Pag-uwi sa bahay, inutusan naman siya ng misis niya, no? Talagang masunurin doon sa misis At pumunta uli ng SM. At pagdating sa SM, sabi niya, siguro wala nang gagawa na walang sa sasakyan ko. Pumasok uli siya para bilhin yung dapat bilhin. Abay, maya-maya, sukat ba naman itong batang ito, naroroon. At nang makita niya yung sasakyan, na wala yung sagot, sabi niya, tanga-tanga nung may-ari, sinasagot ko na, binubura. Siguro nga hindi marunong magbilang, sabi niya, hanap ulit siya ng panulat. Naku, nakakita lang pa ako na D4, no? Malaki. Ang ginawa niya, sinagot niya uli. Ako, pagka-din-din, equals 16, nilagay niya. Magkabila uli. Pagkatapos nun, larga na naman uli yung bata kung sa maaaring makakita na magpa-parking. Dumating yung may-ari. Naku, galit na galit. Naghahamon na ho ng patayan doon sa parking. Kung sino man may gawa nito, hinahamon kita ng patayan. Sabi niyang ganon, sa galit. Walang sumasagot. Dinala uli niya doon sa pintor. At sabi niya, Brad, pakiayos mo nga uli. At sabi niya doon sa pintor, manong nga ilagay mo na yung equal 16 dyan. Kasi pati yung aking bulsa ay nagagasgasan, sabi niya. Sige po sir, gagawa natin ang paraan. At ginawa ho. At ginawa uli after 4 days o 5 days, ang ganda ng pagka-pintura nung equal 16, no? At di siya uwi sa bahay. Ito na naman, inutusan na naman uli ng misis niya. Sabi niya, sweetheart, naku, may nalimutan ako ang ingredient doon sa niluluto ko. Punta ka uli nga sa Siomart. Punta uli siya sa Siomart. At pagdating niya ron sa parking, hindi mo na siya
pumasok ng SM, palingalinga, baka meron nga uling gumawa na masama doon sa kanyang sasakyan. Maya-maya dumating kumpare niya, sabi sa kanya, "Oy Brad, ano bang ginagawa mo dyan? Kaya pasok tayo sa loob, magkape muna." Sabi niya, "Wala, meron lang akong tinitignan." Iwan mo na yung kung sino man yan, at doon tayo sa loob. Ang sukat ba naman pagpasok nila, siya naman dating ng bata. Aba, nung dumating yung bata, tuwan-tuwa siya, napapatalon, no? Sabi niya, "Uy, natuto yung may-ari, oh. Ang galing-galing. Ang pagkagawa niyo sa sagot." Nakita niya uli yung pako. Alam ko nung ginawa niya, nilagyan niya ng check yung magkabila. Ano? Check, gano'n ba? Palagay ko yung may-ari, inatake na sa puso sa galit. Ano? No? Di ba? Alam niyo, tayo po, ganyan po ang nangyayari sa buhay po natin. Nakakaranas po tayo ng nasasaktan, nagkakaroon na po tayo ng sama ng loob, hapdi ng buhay. Ang dami nating tanong, bakit? Puro gas-gas na po ang nangyayari sa buhay po natin. Masakit, mahapdi, at minsan tinatanong natin, bakit nagkaganito? Ang dahilan kung bakit nagkakaganito, dahil hindi na po natin pinapaloob ang tinuturo ng Diyos. Hindi na po natin isinasama ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa Ebanghelyo po na binanggit ni Jesus, ibigay sa Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Na ibig sabihin po ng ating Panginoon, hindi natin mapaghihiwalay ang mga tungkulin natin sa bundong ito at tungkulin natin sa Diyos. Ito ay kailangang ating ipalaob upang ang mga moral na tungkulin natin sa buhay at espiritual na buhay po natin ay atin itong mapagyaman, mapaigting, at sa ganyang paraan, ito ang magbibigay ng liwanag at magbibigay sa tao ng gabay tungo sa katotohanan at kapayapaan ng buhay. Hindi natin ito mapaghihiwalay. Halimbawa po dyan, wag naman po magagalit. Minsan ako po ay naglalakad, papunta doon sa Talipapa. Abay, may bata hong na naglalaro. Siguro nagkakadayaan, no? Bigla narinig ko yung mga bata nagmura, wag magagalit, Sabi ni isa, "Putangin mo, daya-daya mo," sabi niya. "Putangin mo rin," sabi ng isang bata. Maya-maya sabi ko, Uy, yung bunganga ninyo. Yung bunganga nyo, masama yan. Sabi kong ganon. At palinga-linga ako para hanapin kung mayroong magulang. Wala. Yan, marami ka makikita ko, lalo sa Manila. Ang mga bata, mga teenager, kung magmura, para bang nagiging bukang bibig na ng tao. Kaya sabi kong ganon, ano ba ito? Mantala nung bata kami, hanggang sa naging teenager, kapag ikaw nagmura, yung bunganga mo, tiyak mayroong sasampal na tsinela sa mukha mo. Ngayon, wala eh. O kaya, sa isang parokya na pinanggalingan ko, ako'y nagulat. Ang dami mga tao nagkakarakrus, yung mga matatanda. At laking gulat ko, pati mga bata nagkakarakrus. Nawika ako, kaya sa sermon, sabi kong ganon, ang dami ko nakikita rito, nagsusugal. Wala malamang kumikilos, pati barangay. Kaya, noong pagkatapos ko ng sermon, marami mga kalalakihan galit sa akin. Bakit daw ako nakikialam? Naalala ko si Cardinal Sin. Si Cardinal Sin ng panahon ng martial law. Marami mga politikang tao na nagsabi, bakit daw tong kardinal na to nakikialam sa gobyerno, nakikialam sa politika? Ang wika ni Cardinal,
kami nakikialam dahil maraming moral issues nangyayari sa paligid, walang kumikilos, wala nakikisangkot. So ibig ko sabihin, yan pong ibig ko sabihin, hindi natin mapaghihiwalay. Kailangan po natin makisangkot tayo upang bigyan natin ng liwanag, magbigay natin katotohanan at gabay ang mga ito para po sa katotohanan at kapayapaan sa ating paligid. At yan po ay misyon. Ang misyon po ay hindi lamang yung katulad ng mga boranggen na magbabahay-bahay ka para ipahayag ang salita ng Diyos. Diyan mismo sa bahay mo, sa iyong lugar, kung may mga moral issues at mga pang-spiritual na pangangailangan, makisangkot tayong lahat. Gawin natin ang dapat natin gawin. Ipaloob natin sa ating makamundong buhay, sa makamaterial na buhay, ang mga pang-spiritual at moral issues upang baguhin at bigyan liwanag ang mga ito. Ang katulad ng mga bata na narinig na sinabi ko sa inyong parokya, sabi ko rin sa mga magulang, hindi niyo ba alam na pag dumating ang panahon, magiging magnanakaw ito mga batang ito? At yun nga, tama yung aking sinabi dahil yung mga bata natuto magnakaw. Ninakaw ho yung bisikleta nung kapitbahay para meron silang pantaya sa Karakrus. Kaya sabi ko, yan na, nagsisimula na. Kaya yan pong kalooban, moral na bagay po ay misyon at kalooban ng Diyos na dapat ho natin gawin. Kaya maging sensitibo po tayo sa ating paligid at sa ating pagsisensitibo, bigyan natin ng kaukulang aksyon at pagkilos. At pagdating ng panahon, marami ho ang magagampanan tayo na mabuti. Bilang huli, meron po kong kaibigan, pagka ho nag-excite, lalo tigit ng panahon ng Crispa Toyota, bawat salita ho niya nagmumura, no? Lalo yung PI na yan, no? Yung PI. Naku, Father, si Jaworski, no? Talagang grabe yung kamay nito, no? Tangi na talaga yung kamay ni Jaworski, no? Kaya sabi ko sa kanya, ikaw ba hindi maaaring magkwento na hindi nagmumura? Ay, sorry, Father. Ay ngayon ho, pumasok ko ng charismatic. At pagka sa charismatic ko ngayon, nawala ho yung pagmumura. Ano ho ngayon ang nagiging bukang bibig niya? Praise the Lord, Father. Hallelujah, Father. No? Gano'n naman ho kanya sinasabi. Sabi nung asawa niya, Father, hindi kaya nasisira ng ulo yung asawa ko? Bawat salita niya, praise the Lord, hallelujah. Sabi ko sa kanya, mas maganda na yan kesa yung una. O tinan nyo, napagbago yung bukang bibig ng tao, nakita niya ang masamang kahinatnan nito, mula noon, hindi na siya nagmumura. Kaya kumilos tayo at marami tayong magagawa sa pagbabago sa ating paligid. Tumayo po tayo lahat, ating dasalin, sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaw sa Kinoo ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kahanan Diyos amang makapangyari sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nakabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, wala na ang simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pagdiriwang natin ng pandaigdigan lingkod na misyon, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon sa Diyos at sa ating komunidad. Dumulog tayo at wikain, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, mabatid na nila ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay ipinagkatiwala ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo niya at papagtibayin nawa sila ng ating mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal nating mga yumao, mahimlay nawa sila sa kaaliwan at kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama mapagmahal, dinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at pagsusumamo. Manatilik nawa sa aming piling bilang Panginoon at Pastol namin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang paghahain ng alay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain na tayong lahat ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin limika, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusa mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisaya ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ay kay aming pasalamatan. Kahit ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalan sa aming pagkatao, ang giling mong anak at kami tunghayang mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya na higit sa lahat. Kaya kasama ng makapalang anghel ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakarob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat sapagkat kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami makikinabang na katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong simbahan lagalang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, Rinaldo Evangelista na aming Obispo, lahat ng mga pari, reliyoso at pamilya dito sa aming bansa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nihimlay at tumasa muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at mga banal, natupad ng kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos, amang makapangyarihan, kay pinupuri, pinagdarangal, kay sana Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Bilang mga nagkakaisa mga anak ng Diyos, buong pag-ibig nating awitin. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilinis sa lahat ng kapahamakan, samantalang hinintay namin ang tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magagad na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with Kapayapaan sa you. inyo. Cordero
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, darating siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapapalad ang mga inaayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po tayo at ating dasalin ang Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kay lahat ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos! Ilang paalala po, sa November 1, araw po ng linggo, ang schedule po natin ay 6:30 a.m., 8:30 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Ito po ay All Saints Day. Sa November 2 po, araw ng Lunes, araw po ng mga kaluluwa, ang misa po ay 6:30 a.m. at 8:30 a.m. Maaari na pong kumuha ng mga sobre para sa pamisa sa kaluluwa. Isulat ang pangalan ng namayapa at ibalik sa simbahan bago mag-November. Ito po ay babasbasan tuwing misa sa buong buwan ng Nobyembre. Hindi po muna magbabasa ng pamisa sa kaluluwa sa buwan ng Nobyembre at may misa na po tayo tuwing Sabado ng umaga, alas 6:30 ng umaga at sa hapon, alas 5 ng hapon. At paunahin po natin ang mga nasa likod sa ating paglabas. Salamat po. Minsan